So, hi! Hello mga kapuyat. Na-miss ko kayo. Ang tagal kong hindi nag-vlog regarding sa sa HVA naman tayo. Um, wala na akong headset. Wala akong headset kasi um, nabanggit ko naman sa mga previous vlogs ko na nalipat na tayo ng department. Nasa na tayo, collections department na. So meaning hindi na ako nakaka-receive talaga ng calls, unlike nung nasa scheduling ako na every single day calls talaga yung hinahandle ko kasi nag-i-schedule ako. Oh, by the way, first day of September, kaya nakapang Christmas na tayo. Christmassy na ang feeling. Tapos, ayun, anyway, saan ako? Yun, kaya wala na akong headset. Ang ginagawa ko sa bagong assigned task sa akin is kami yung nangongolekta, basically. Nangongolekta kami ng bayad ng mga patients. So, kami yung nagpa-file ng claims and nagpa-follow up sa mga insurance to make sure na nababayaran ang office namin para may bang pasweldo sa amin. Tapos, yun, ang i-discuss ko today is ano ba yung mga kailangan ninyo or mga tips bago mag-start ang training, kasi ito yung part na okay na-interview na kayo and nabigyan na kayo ng batch number, naghihintay na lang kayo ng actual date ng start ng training. So parang ano ba yung i-expect mo, ano ba yung kailangan mong i-prepare and all that, kasi sobrang mahirap din nung panahon ko na parang kung mag-start na ng training, ano bang expect ko, ano bang kailangan kong gawin, ano bang kailangan kong i-prepare, diba? So, madami. Anyway, first is, habang naghihintay kayo ng first day ng training ninyo, practice na on your typing skills. Kasi, may isang part sa training na talagang kailangan yung maipasa yung typing skills na kailangan, which is 50 words per minute. Yung sa iba alam ko easy lang yun, pero kasi sa akin nahirapan talaga ako. Yun yung 35 before, hirap na ako ano pa kaya yung 50. So mahirap sa akin yun, pero kung mabilis na yung typing skills nyo, then very good na kayo doon. Tapos second is respect one another, especially yung QAs, kasi tutulungan talaga nila kayo na makapasa dun sa training. And also, do not cheat kasi lahat naman kayo professional doon. Tapos, yung financial stability nyo, lagi kong sinasabi na prepare at least 3 to 4 months ng gastusin nyo. Kasi like what I've always said, that hindi naman bayad po ang training. Hindi siya bayad, so kailangan masustain mo yung pangangailangan mo, syempre, or ng pamilya mo. So kailangan mag-ipon ka na, para habang nasa training ka, nakafocus ka na lang dun sa training mo, tapos hindi mo naisipin na yung mga gagastusin mo yung mga panahon ng training. And then invest in good peripherals. When I say in good peripherals, kasama dun yung keyboard. Pero at this point, kung magsisimula ka pa lang sa training, I will not suggest na bumili ka na kagad ng laptop. Kasi madami ka pa kasing pagdadaanan. Paano kung maribatch ka or tapos syempre i-stretch mo dapat yung budget mo, yung mga ganun. So I will suggest saka ka bumili nung talagang working laptop mo after mo na maipasa yung phone certification. But for now, when I said that good peripherals, so at least yung headset mo maayos, kasi i-check din nila kapag medyo maingay. Yun. Yung headset mo maayos, yung keyboard mo, kasi I think na-mention ko na to before na laptop yung gamit ko. Tapos hindi ko naisip na yung ganitong keyboard before, mas mahirap para sa akin. Depende rin naman sa inyo. But kasi nung sa laptop,
nahihirapan ako mag-type. Tapos, dito sa ganitong keyboard, mas madali para sa akin. So, pero try nyo din kung sa inyo. Yun, yung mga ganun. Tapos, yung dun sa laptop ko, nagpa-install ako ng Crisp. Crisp is an application. Tapos, meron akong nakita sa Facebook na I think 200 pesos lang yung binayad ko. Tapos, sila na yung nag-install ng Crisp. Yun yung para pag may call ka or pag nasa training ka or something like that, pag hindi mo maririnig yung walang background noise, kundi yung boses mo lang. Yun. And yun, tapos set mo na yung body clock mo sa AZ time or the Arizona time, which is 11 p.m. dito sa Philippines hanggang 8 a.m. So, iset mo na, sanayin mo yung body clock mo doon. Next is, make sure that you're computer savvy. And I say computer savvy kasi nung ako nagte-training nung una, hindi talaga ako masyadong, hindi ako computer savvy kasi nung pag nagda-draft naman kami, may drafter naman ako. So, hindi ako masyadong techie. Kaya nung training days ko, yung unang batch ko, which is, I think, batch 76 ako, may notebook ako. May notebook ako. Doon ko sinusulat. Nagna-notes ako and everything. Kasi masanay ako sa ganon. Parang old school. Ang hirap pala. Ang hirap pala. When you're an HBA, tapos magsusulat ka pa sa notebook. Tapos, titingnan mo yung kung saan page yun. Kasi di mo naman agad mabubuklat-buklat. So, na-try ko. Di ba na-rebatch ako nung naging batch 77 ako. So, I did try. Nag-sticky notes ako, sticky pads. Diba, may mga gano'n naman. Doon ako nagna-notes. Mas madali pala. Kasi, unang-una, napapractice mo na rin yung typing skills mo. Tapos, tawag dito, mas madali mo siyang mabalikan. Kasi nandun na lahat sa screen. Unlike yung titingin ako sa screen, tapos titingin ako sa notebook, tapos magsusulat ako, hindi ko pa alam kung anong page na notebook. Diba yung ganun? So, yun, be computer savvy. Dun yun na lahat lagay sa screen nyo. Huwag na kayo mag-notebook tulad ng ginawa ko. Tapos, next is, syempre, pag pagod, magpahinga. Hindi masamang magpahinga. Love yourself. Kasi nakakapagod at nakaka-drain talaga ang training. Bukod kasi dun sa 11 p.m. to 8 a.m. actual training time, may mga pa-assignment sila, mga ma'am sir. So, halos lahat ng energy at lahat ng oras mo, mapupunta talaga dun sa training, I swear. Tapos ako, bago panganak pa ako nun sa baby ko, talagang ang hirap. Kaya madaming luha ang nangyari. Tapos yun, kaya pag pagod, magpahinga para hindi ka mag-burn out. And last is enjoy the training. Hindi naman din puro training talaga. Kasi minsan nagpapagame sila, may mga prizes. So yun, enjoy mo lang. And hopefully, maipasa mo to. I know, kaya mong maipasa to. And see you at the Purple Tribe. Good luck. Batch, I think 92 na. So, good luck and have some fun. Bye-bye.